Samantala, ni-raid naman ng mga otoridad ng isang umano'y katayan ng aso sa barangay Tawin-Tawin sa Alaminos, Pangasinan. Dinatnan po mga kapuso ng mga pulis at miyembro ng Animal Kingdom Foundation ang ilang patay na aso. Nakatakdao na umanong katay ng mga ito. Ang mga naturang aso, binibili raw ng mga magkakatay mula sa bayan ng Anda. 4 na individual naman ang arestado dahil sa ebidensyang nakuha. Sasampahan ng reklamong paglabag sa Meat Inspection Code of the Philippines, Anti-Rabies Law at Animal Welfare Act ang mga suspect. At sa impormasyong ating nga pong nakalap mula dito po sa Animal Kingdom Foundation, bago sila magsagawa ng tinatawag ng pagkatay, mag-i-scout muna yung ilan sa mga miyembro ng grupong ito sa mga baryo, sa mga bayan-bayan, kung sino po yung mga interesadong umorder. At mula dyan, pag nabilang na nila yung aso na kailangan nilang ma-deliver dito po sa kanilang mga customer, tsaka sila pupunta dyan sa karatig na bayan ng Anda. Na itanong po natin mga kapuso kung bakit dyan mismo sa bayan na yan namimili ng aso itong grupong nasa likod ng illegal dog meat trading. Sinasabi po na mababa ang bilihan ng presyo ng mga aso dyan at yung bentahan ay talaga namang malaya. Sa mga sandaling ito, muli pong nanawagan ng Animal Kingdom Foundation sa ating po mga kababayan na kung maaari, huwag pong tangkilikin ng dog meat dahil unang-una, dapat pong ituring na man's best friend ang mga aso. Sa mga sandaling ito mga kapuso, makapilig natin ang head at ang legal officer ng Animal Kingdom Foundation, si Attorney Heidi Caguioa. Madam Attorney, magandang hapon po. Welcome sa QRT, ma'am. Magandang hapon po naman po sa inyo. Magandang hapon din po sa mga nanonood po sa inyo. Attorney Heidi, ma'am, unang-una, paano ho nakarating sa inyong kaalaman itong ginagawang katayan ng aso na nasa libliban na ho na barangay Tawin-Tawin, noong bayan ng Alaminos, Pangasinan, ma'am? Opo, marami po kasi kaming mga supporters po na nagbibigay sa amin ng information. Kasi kung kami po ay nag-iikot, nagkakonduct ng seminars, nagpapakalat po kami ng aming mga telepono at ng mga cards, may mga posters din po kami. Kaya po medyo kalat ng information po at sa tulong na rin po ng media, nalalaman po nila na mayroong mga grupo katulad namin na nagbabantay po sa mga ganito mga inhumane practices, sir. Attorney, ma'am, kumpara ho sa mga naunang panahon, mataas pa rin ho ba ang demand ng dog meat ngayon? Masasabi nating mataas pa rin, kaya lang medyo mahirap na silang hanapin, medyo patago na kasi dahil napakarami na nga pong nagbabantay at napaka taas na nga po ng penalty sa mga taong na huhuli na kumakatay po ng mga aso. Kanina po sa ating on-cam interview, Attorney Heidi, may binabanggit kayo sa akin na mas mataas po yung level ng bentahan ng aso, yung demand pati tumataas ngayong election period. Kayo magpaliwanag sa ating mga taga-subaybay kung bakit po ganito, ma'am? Tama po. May mga noon po na naririnig-rinig lamang po namin yan. Nangyayari din po yan kung may mga okasyon katulad po ng Pasko, ng graduation. Tumataas po yung rate po ng bentahan. At ngayong election po, nagtaka rin po kami at medyo may marami po kaming information na nare-receive. So, posible po kasi dahil nagkakaroon po ng mga gathering, pagpupulong-pulong, baka po ito ay ino-offer na pagkain or pulutan po sa mga grupo ng mga taong posibleng nagpupuyog in relation to the election period. May nahuhuli pa rin ba tayo, Attorney Heidi, ma'am, yung mga asong buhay na tinatransport o puro katayan po ang nakukuha natin ngayon? Go ahead. Meron pa rin naman po tayong nahuhuli. Recently lang po, early this year, may nahuli pa rin po naman kaming buhay. Diyan naman po yan sa may Batangas area. Yun nga lang po, dahil nga sabi ko, medyo nag-iingat na po talaga sila, mas madali po nilang itago pag ito ay katay na. Bakit po kaya sa palagay niyo, Attorney Heidi, na hindi ho natin matuldukan itong parang naging tradisyon na ho na pagkain ng mga aso ho? Go ahead. Sa palagay ko po kasi unang-una po ay edukasyon, hindi pa po kasi natin marami pa po sigurong mga tao ang hindi nakakaalam na tungkol sa health hazard po ng pagkain ng aso. Bukod po doon, kailangan din po silang maturuan ng mga tao tungkol sa tamang pangangalaga po ng aso na ito po ay hindi pagkain at ito po ay ating kaibigan or tinatawag naman best friend. Samantalahin na po natin itong pagkakataon na ito, Attorney Heidi. Muli po kayo manawagan sa ating mga kababayan tungkol po dito sa illegal dog meat trading. Go ahead.
nananawagan po kami sa ating po mga kababayan, ating pong alagaan ng ating mga aso. Sila po ay ating mga kaibigan. Sila po ay ating kasama sa mga bagay sa araw-araw. Meron po tayong tinatawag na doctor dog, meron po tayong tinatawag po na mga guide dog. Marami pong tulong na ibibigay sa atin ng mga aso. Kaya nga po sila tinatawag na companion animal, pet animal, at hindi po sila kinaklasify na pagkain. Itigil na po natin ang dog meat trade. Ito po ay tinututukan hindi lamang po ng Animal Kingdom Foundation. Marami na rin pong batas ang nagpapapena sa pagkatay ng aso at sa pagtrato o mamaltrato ng mga aso. Mga kapuso, ang head ng Legal Division ng Animal Kingdom Foundation, si Attorney Heidi Caguiwa. Ma'am, magandang hapon. Maraming salamat po. Magandang hapon din po.